Once again, good morning everyone! I am Mark Luther R. Corpus, the 10th reporter for today. Our topic is all about continuation of Unit 4, which is the desired learning competencies in Araling Panlipunan for grade 4 to 6. Ito yung mga expected learning abilities na kinakailangang matamo ng mga mag-aaral sa asignaturang Araling Panlipunan. So kanina, tinalakay na ng mga naunang reporters ang iba't ibang kakayahan. Nariyan ang pagsasaliksik, pagsusuri at interpretasyon ng datos, pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon at pagsasaliksik. Ngayon naman ay ating talakayin ang panglimang kakayahan. Ito ay ang komunikasyon. Ano nga ba ang mga nakapaloob na partikular na kasanayan sa komunikasyon? Una na rito ay ang nakapag-uugnay ng sari-saring impormasyon mula sa mga angkop na sanggunian. Ang kailangan lang dito ng mag-aral ay dapat alam nila kung ano at kung saan nila ito kinuhang sanggunian o reference para makapagbigay sila ng iba't ibang impormasyon patungkol sa pinagkuhanan nilang sanggunian. Pangalawa, naipapakilala ang sipi mula sa sanggunian at nagagamit ito ng tama. So, ang sipi, ito yung may akda sa sanggunian. So, dito natin makikita kung sino yung tao na nagsulat o kung sino yung tao na may akda doon sa pinagkukuhanan natin ng impormasyon sa kung anong-anong pamang kagamitan tulad ng aklat at iba pang pwede nating pagkuhanan ng impormasyon. Pangatlo, na ipararating sa malinaw at maayos na paraan ang sariling kaisipan tungkol sa kaganapan o isyung pinag-aaralan na pinagtitibay ng nararapat na ebidensya o datos. So, mula sa pinagkuhanan ng sanggunian o reference ay kailangan ay mabigyan ito ng impormasyon ng mag-aaral kung ano nga ba ang patungkol dito. So, hindi lang basta-basta kinukuha ang lahat ng mga sanggunian sa iba't ibang datos na ating pinagkukuhanan at kailangan din itong nauunawaan at naipapaliwanag ng mga mag-aaral kung para saan ito ginagamit. Pang-apat, nakabubuo ng maikli ngunit malinaw na introduksyon at konklusyon kapag nagpapaliwanag. Ang kinakailangan natin dito sa mga mag-aaral ay nakapagbibigay sila ng mga sari-sarili nilang halimbawa o sari-sarili nilang pananaw patungkol sa ating pinag-aaralan. May mga introduction o kanya-kanya silang konklusyon patungkol sa ating kinukuhang impormasyon sa ating pinag-aaralan ngayong araw. Halimbawa na lamang ay kapag nagtanong ang guro patungkol sa mag-aaral ay mayroon silang isasagot patungkol dito. Mayroon silang opinion o konklusyon patungkol sa pinag-aaralan nila sa araw na yon. Panglima, nakasusulat ng sanaysay na may habang 3 hanggang 5 pahina sa mataas na baitang na nagpapaliwanag ng isang pangyayari, issue o fenomeno gamit ang nararapat at sapat na impormasyon o ebidensya sa angkop na pamamaraan. So, paano naman dito? Halimbawa na lamang ay bubuo o gagawa ng isang sanaysay ang mga mag-aaral na magbibigay ang guro ng pamantayan na 3 hanggang 5 paragraph ang gagawin na sanaysay at maglalagay sila ng iba't ibang reference na kanilang pagkukuhanan patungkol sa sanaysay na kanilang gagawin. Kailangan alam nila ang angkop na sanggunian ang kukunin o ilalagay na datos sa kanilang gagawing sanaysay. Sa pamamagitan nito ay mas napapatunayan o pinagtitibay ang isang sanaysay kung mayroong sapat na ebidensya na pinagkuhanan ng isang sanggunian. At ang pang-anim at panghuling kakayahan ay ang pagtupad sa pamantayang pang-etika. Ano-ano naman ang mga nakapaloob na partikular na kasanayan patungkol dito?
Una na rito ay ang nakauunawa ng karapatan at tungkulin bilang mamamayan upang makalahok sa makabuluhang paraan sa buhay ng pamayanan, bansa at daigdig. Dito naman ay binibigyan ng mag-aaral ang kanilang pake o ang kanilang silbi sa lipunan. Kailangan habang bata pa lamang sila sa baitang na 4, 5 at 6 ay natututo na sila at alam na nila kung ano ang papel nila sa lipunan. Hindi lamang sila basta-basta dapat mag-aaral na nag-aaral sa paaralan. Kailangan ay mayroon din silang nalalaman patungkol sa ating iba't ibang ekonomiya na nangyayari dito sa ating bansa. Pangalawa, naigagalang at nabibigyang kahalagahan ang pagkakaiba ng mga tao, komunidad, kultura, paniniwala at ang kanilang karapatang pantao. Kailangan sa murang isipan pa lamang nila ay naituturo o nalalaman na nila kung ano ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa komunidad at maging kultura at tradisyon ng bawat Pilipino. At hindi lamang mga tao sa ating bansa, bagkus pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo, sapagkat mayroon iba't ibang klase ng tao base sa kanilang pamumuhay sa kanilang komunidad. Pangatlo dito ay ang nagiging maingat sa sariling naisin, paniniwala, punto de vista o opinyon. Ang isang mag-aaral ay may kanya-kanyang opinyon o saloobin na kanilang gustong sabihin pag tayo ay nagdi-discuss o nagpapaliwanag sa harap, lalong-lalo na ang mga bata, sapagkat maraming mga tanong sa kanilang isip na gusto nilang masagot kapag meron tayong mga bagay na naisambit natin na bago sa kanilang pandinig. So, kailangan na ituturo o nalalaman ng bata na ang kanilang opinyon ay hindi lamang basta-basta kailangan nasasabi sa harap-harapan. Kailangan nasa tama ito at alam nila kung wala ba silang nasasagasa ang mga tao o wala silang mga karapatan na nalalabag sa kanilang mga opinyon na gusto nilang sabihin o ipaliwanag sa ating diskusyon o klase. At pang-apat dito ay ang pagpapakita ng pantay na pakikitungo at paggalang sa may mga ibang pag-iisip kahit hindi ito sumang-ayon sa sariling ideya, posisyon o pagtingin. So, kailangan naman dito ay alam din ng bata kung paano nila makokontrol ang kanilang sarili, lalong-lalo na ang kanilang pananaw. Dahil hindi lahat ng bata ay pare-parehas ng opinyon o pare-parehas ng pananaw sa buhay. Mayroong mga bata na sumasalungat sa mga opinyon ng iba base sa kanilang sariling pananaw. Kailangan ay alam ito igalang ng bawat isa kung paano nila ito sasagutin nang maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan ng bawat isa para na rin sa maayos at ligtas na ating klase sa araw na yun. At dapat din ay nauunawaan at naipapaliwanag nila ng maayos ang bawat opinyon na kanilang bibitawan. Hindi lamang nila ito basta-basta sasabihin sa kanilang gusto at nais na iparating. Kailangan ay alam nila ito kung bakit nila ito nasabi para mas maipaliwanag nila ng maayos kung ano nga ba ang gusto nilang iparating sa atin. At panglima ay ang natutukoy ang sangguniang ginamit sa papel tulad na lamang sa mga reaction paper o sa mga maikling sanaysay bilang pagkilala sa karapatan sa pag-aaring intelektual ng autor o manlilikha. Ang kailangan naman ng mga mag-aaral dito ay alam nila kung paano gamitin at pahalagahan ang mga sanggunian na kanilang ginagamit sa paggawa ng kanilang mga sanaysay o kanilang mga activity. Kailangan bawat sanggunian o bawat datos na kanilang makukuha, kailangan nakalagay ang pangalan ng may akda kung sino ang may akda sa kanilang pinagkukuhanan. Maaari rin silang kasuhan ng anti-plagiarize or copyright sa kanilang ginagawa kapag hindi nila ito nalaman ng lubos. Kaya't nararapat lamang na maunawaan ng mga mag-aaral kung ano nga ba ang tamang paggamit sa mga sanggunian na kanilang kinukuha sa bawat datos na kanilang kailangan sa kanilang gawain.
Maliwanag ba? Naintindihan ba ng lahat? Ito ang mga iba't ibang kakayahan at partikular na kasanayan patungkol sa desired learning sa araling panlipunan ng grade 4 to 6. Mayroon pa ba kayong mga katanungan o suggestion sa ating aralin ngayong araw? Kung wala na, muli ako si Mark Luther R. Corpus, ang inyong reporter. Maraming salamat.